Hi everyone! Sa nakaraang video, pinakita ko paano i-apply ang data validation. Napansin natin na item code lang ang in-input sa item code column ng ating inventory sheet, automatic na ibigay nito ang item description, unit of measurement, location at ang category. Ngayon naman, ituturo ko step by step paano i-apply ang VLOOKUP function. Alisin muna natin ang mga formula kung may existing na formula. Una, i-highlight ang mga cells na kailangan mong i-apply ang VLOOKUP function. Unahin muna natin ang item description column. Pagkatapos ma-highlight, doon sa formula bar, sa gawing kaliwa, i-click mo ang insert function symbol. At lalabas ang insert function dialog box. Pagkatapos, i-click mo ang OK at lalabas ang function arguments dialog box. May apat na kailangang i-fill up ang function arguments dialog box. Una ang lookup value, pangalawa table array, pangatlo column index number at ang range lookup. Sa lookup value, i-click mo ang lookup value muna nasa item code. Kasi item code ang i-entry natin, gusto natin magkaroon ng item description. So, i-click mo doon sa item code, cell, tapos pumunta ka sa table array at pumunta ka sa iyong reference na ang master list. I-highlight ang item code na column papuntang item description. Tapos, i-press ang F4 sa keyboard para mag-lock. Tapos, sa column index na naman, i-fill up mo, i-click mo sa column index, at bilangin mo ilang columns mula sa item code hanggang item description ng iyong reference list na master list. Makikita natin na from column A to column B ay dalawa. So, lagyan natin ng dalawa. At sa range lookup, dahil ang gusto natin na i-lookup ay exact match, lagyan natin ng 0. Tapos, i-click ang OK. Ayan, may VLOOKUP function ka na sa item description. Subukan natin. Mag-input tayo ng item code kung lalabas ba ang item description. Kuha tayo ng item code sa master list. Halimbawa, itong marine plywood 1/2. So, kopyahin natin ang item code ng master list, dalhin sa item, sa inventory list, ilagay natin ang item code kung lalabas ang item description. Ayan, may item description na. Pero, wala pang unit of measurement, wala pang location, wala pang category. Uulitin lang natin ang procedure. Dito na naman tayo sa unit of measurement. Ganun pa rin. I-highlight lahat ng cells. Pumunta sa insert function. Hanapin ang VLOOKUP. Click ang OK. Fill upan ang dialog box.
Ganun pa rin sa lookup value, punta ka sa item code, pumunta sa table array, sa reference mo, i-click ang master list na yung reference, i-highlight mula sa item code naman papuntang unit of measurement. Kasi item code to unit of measurement ang lookup natin. Ayan. Hanggang unit of measurement. Press ang F4. Pagkatapos sa column index, bilangin natin from column, item code hanggang column, unit of measurement kung ilang column. Makikita natin na 4 na columns. So, ilagay natin 4. Ganon pa rin sa range lookup, lagyan natin ng 0 kasi gusto natin ng exact match, hindi approximate match. 0. I-click ang OK ng dialog box or pwede rin sa keyboard, press ang Control plus Enter, pareho lang yon. Okay. Yan. May unit of measurement ka na. Ulitin lang natin sa location at saka sa category. Highlight ang cells. Punta sa insert function. Hanapin ang VLOOKUP. I-click ang OK. Ganon pa rin ang procedure. Lookup value. Tapos table array. Punta sa reference mo. Master list. Item code hanggang location. Yan. Press ang F4. Tapos sa column index, bilangin kung ilang columns from item code to location. So makikita natin na 6. So 6. Ganun pa rin sa range lookup, 0. Click ang OK ng dialog box. Ayan. Meron ka ng location. Sa category na rin, ganun pa rin procedure. Highlight. Click ang insert function. Hanapin ang VLOOKUP. I-click ang OK. I-fill up ang function arguments dialog box. Sa table array, master list, item code hanggang category. So, item code hanggang category ay A to C. 3 lamang. So, press ang F4. Lagyan ng 3 ang column index. Sa range lookup, ganun pa rin. 0. Click ang OK. Ayan. Tapos na ang VLOOKUP function mo. Ganon din ang gawin dito sa receive sheet at saka release sheet. Ganon procedure pa rin. I-highlight lang, tapos insert yung VLOOKUP function, fill upan lang ang arguments dialog box. Subukan natin. Lahat ng mga item code na nasa master list, ikopya natin. Punta tayo sa inventory sheet. Ayan. Automatic na. Kahit item code lang yung nilagay mo, nandoon na ang unit of measurement, location at ang category. Mapansin natin pag binura mo yan, automatic mabura din yun. Lahat yung unit of measurement, location, category at saka ang item description.
Sana may natutunan kayo sa ating video ngayon at huwag kalimutang mag-subscribe para maging updated kayo sa mga susunod pa nating mga video. Sa susunod na video, ipapakita natin kung paano nagiging automatic ma-fill in ang total in, total out, at saka ang balance gamit ang SUMIF function. Kung may mga katanungan kayo, mag-iwan lang ng message sa comment section para sasagutin natin. Yan lang muna sa ngayon. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye.